Genesis 7. Sabda lang sa ako ninyo ha. Kay og wali bitaw ko magtindog dugay kay ko mahuman. Maglingkod lang ko kay para mas dugay pa gid mahuman. Genesis chapter 7 ato nindunganan og basa. Verse number 1, Genesis 7:1. Alright, nakita na, say amen. Okay, ready? Verse number 1, all together, basa. And the Lord said unto Noah, Come and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Let's pray. Ginoo, once again, Lord, mapasalamaton kami kanimo, Ginoo. Tibok simana, imong giubanan, gigiyahan, giampingan, imong gihatag ang among panginahanglan, maayong lawas. Ginoo, dili namo kini mabayran og salapi. Lord, moadto mig hospital, dako kayo gasto. Pagsalamat Ginoo sa maayong lawas nga imong gihatag kanamo. Karon nga buntag, magatuon kami sa imong mga pulong sa kinabuhi ni Noah. Lord, limitado ra ang among iniskwelahan. Ang among kahibalo Ginoo, dili kiniigo pagtugkad sa balaan nimo nga pulong. Apan nagahangyo kami pinaagi sa balaan nga Espiritu, Holy Spirit. Ikaw magalamdag sa among kasing-kasing, ang among hunahuna aron nga masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. O Dios, ubani kami, panalangin niya matag usa, madunggan ang imong pulong, masabtan namo kini, ug amo kini nga ikinabuhi. Lord, salamat sa imong nabuhat, sa imong gibuhat, ug sa imo pang pagabuhaton sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Narinay sa atong gibasa, the book of Genesis, chapter 7, verse number 1, nagahisgot kini sa story ni Noah, no? Kadungog ta sa ngalan nga Noah, amen? Diha sa syudad, nagkauswagan, na pangalan diha, na pastor diha, si Pastor Noah. Amot kung nakadungog mo sa pangalan ni Pastor Noah, no? Nasa diha sa nagkauswagan. Pero dinhi, maghisgot ta sa kinabuhi ni Noah. Kinsa ni si Noah? Kini si Noah, mao ni siya ang katong naghimo sa gihimo ni Noah. Naikanta ni, si Noah nagbuhat og arka. Awa gid mo kaagi og Sunday school na. Mong kabaloan eh. Si Noah nagbuhat og arka. Si Noah nagbuhat og arka. Kay gisugo man siya sa Dios. Kini si Noah ingon sa Biblia, and the Lord said unto Noah, gisugo, giingnan sa Ginoo si Noah, Come, thou and all thy house into the ark. Pagkahumanan niya og himo sa arka, ingon ang Ginoo, Noah, ali, sulod na mo sa arka, kay diha kanimo akong nakita righteous before me in this generation. Ingon pa sa Biblia, ingon pa sa Dios, kay ikaw akong nakita nga matarong at ubangan nako niini nga kaliwatan. Panahon ni Noah in his generation. Bantay mo, ganing tindog na ko. Madugay gyud na ro. Sa generation ni Noah nakita sa Dios that he was righteous. Amen? Sa manang word nga righteous? Bisaya pa nga siya matarong. Ma-imagine nimo sa panahon ni Noah back in Genesis. Gani, gilakbitan din na sa chapter 5, makita nimo ang record sa ilang generation. Gihisgutan din ni, apektig yung daghana sa ilang generation. Gikan din na sa chapter 5, gikan kang Adam and Eve. And this is the book, the Bible says, of generation Adam. In the first day that God created man, in the likeness of God made he him. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. Verse 3, and Adam lived 130 years, and begot son, and his own likeness after his image, and called his name
Seth. And the days of Adam, after he had begotten Seth, were 800 years. Adili basta-basta. Kailan edad ni Adan ng anak? Kang Seth? 800 years. Wow. May imagine ninyo? 800 anyos. 800 mga anak. 90 gani, di ka anak. 60 gani, no? Di na mga anak sa atong generation. Pero sa ilang panahon, 800. Nanganak pa. Kung kini ang record sa generation. But it is amazing that from the generation of Adam, hantod sa ilang mga kaliwatan, daghan kay mga kaliwatan, naabot sa ambak kanita chapter 6. Di na nato basahon tanan, kaya pwede na. Sorry, 5 verse 20. And the days of Jared were 962 years, and he died. And Enoch, isa sunod ni Enoch, Methuselah, sunod ni Methuselah, makita na mo diha, ilang mga kaliwatan. O dinhi sa ilang mga kaliwat, gikan kang Adam, hantod ning abot kang Noah. Nakita sa Dios nga si Noah ang unsa? Righteous. Not Adam, not Enoch, not Lamech, daghan ba kayo ng mga generation nila? Not Methuselah, not Jared, but God noticed Noah. Verse 1 of chapter 7, and God said to Noah, come, and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Niini nga panahon, Noah, sa tibuok kaliwatan, ikaw akong nakita nga matarong. Kung ang Diyos manhin sa atong simbahan, kung manaog si Ginoong Hesus, unya mangita siya og pamilya nga matarong. Muingon ga ang Dios, imong pamilya mo'y matarong. Mutudlo ga ang Dios ako nga akong pamilya ang matarong. Muingon lagi og ko ambot lang. Di gyud ko kagarantiya nga itudlo ko sa Ginoo kay dili sab ko matarong. But can you imagine? God pointed his finger upon Noah. Every single one of them, Noah, thou art righteous in this generation. Amen? Kristohanon, pwede ta magpuyo sa dautan nga kalibutan like Noah. Grabe kadautan. Every imagination of the heart of man was only evil continually. Mahibaw-an nimo, makita nimo sa Biblia ang tanan nga imahinasyon sa kasing-kasing sa tao, puros dautan. Yet, Noah was righteous. Amen? Pwede dita magpuyo aning kalibutan nga dautan, yet we can live a righteous life. Amen? Ang title sa mensahe karon nga buntag, Righteous Parents in an Unrighteous Times. Righteous parents. I'm talking about husband and wife. Kung wa kay bana, I'm talking to you. Kung wa kay asawa, I'm talking to you. Parents. Moingon gitag parents, meaning naay mga anak, or naay anak, basta naay anak, ginikanan ka. Righteous parents in an unrighteous times. Matarong nga ginikanan, kaliwala sa dili na matarong nga panahon. Ang atong panahon karon di na gid matarong. If you look at the TV, nababa kay matarong makita sa TV? Marap puros na lang yun binastos. Puros na lang yun dautan. Matanaw kag news, imong madunggan, pamalikas na. Sa una, bawal pa pamalikas. Karon awa na. On air na. Righteous parents in an unrighteous time. Noah live a righteous life in an unrighteous world. Dautan kayong kalibutan, gipuy-an ni Noah.
pero nagpabilin siya nga matarong. So, ang title sa mensahe karon nga buntag, no? Pwede dito magtinarong, bisan ang atong mga barkada buang. Amen? Bisag imong kauban sa trabaho, kawatan, pwede dito ka magtinarong. The decision is up to me. Amen? The decision is yours to live a righteous life. Pero kung pamantay panapi, banuban sa ila. Pwede magkamuban sila, pero magtinarong ka, sila buang, ikaw tarong. Sa panahon ni Noah, nakitaan siya sa Diyos nga matarong. Amen? Ambot lang, kung makita agata sa Ginoo nga matarong, di gyud ko kagarantiya sa akong kinabuhi. Pero adunay testimonyo nga gibili ni Noah, nakita siya sa Diyos nga matarong. Amen? Ug tungod kay matarong siya, gipili siya sa Diyos, maghimo sa arka. Kabalo ba mo pila ka tuig the arka was in making? Pila ka tuig na human ang arka? $120 years. Nakatesting na ba mo og himo og butang na 120 ka tuig di mo gihuman? Kung nagsugod pa ko og himo sa akong pagkabata karon, layo pa kayo sinuod. 120 ka tuig sinuwa naghimo sa arka. It took him 120 years. Noah, his son Shem, Ham, and Japheth. 4 men worked hand in hand, side by side, to build an ark. It took them 120 years. Adili nilalim nga trabaho ba? So, mabalik ta sa title, Righteous Parents. Kabalo ba mo nga nung tabang niya mga anak? Kay naay tarong nga amahan o ginahan. Kita, ginikanan, mao ang model sa atong mga anak. Kita, papa, kita, mama, ang sumbanan sa atong mga anak. Kung unsa ang ilang kaugmaon, naana diri sa atong hunahuna, naana diri sa atong plano, naana dinhi sa atong ulo. Kung unsay kaugmaon sa atong mga anak. Kung ikaw ginikanan wa kay panglantaw, may lagi mong anak na panglantaw. Kaya say na may ngunana, no? Ang ginikanan may panglantaw pero ang anak naa. Menta gingunana. Pero kita gid unta ginikanan ang mutulak, mutudlo, no? Sa atong mga anak nga manglantaw sila sa ilang kaugmaon sa kinabuhi. So si Noah, tanaw na to ang kinabuhi ni Noah. No? Let's take a look. Adunay 3 things to discuss about righteous parents in an unrighteous times. Let's take a look on times of Noah. When Noah lived in this world, what it looked like the time. Unsa man sa ilang panahon. Siguro may nga maayo itong panahon ni Noah kay wapay TV. Maging siguro itong expectation. May itong panahon ni Noah kay wapay internet. May itong, lagi, tinuod yun. Pero kung balihon na to, naghimo siya arka. Wapay chinso. Kitkiton ko lang yung kahoy. Ang ilang gabas, mano-mano. Imo, ako, Brad Nonoy, pamilyar mong ginigabas kay gagabas ni siya ba? Ay, gabas sa una. Imo, ako, magputol og lawaan sa una. Sinima na, magbalon, dito mi maglungag. Uban ko sa kong lulo. Ay, gabas itong dagko kay gipon ba? Ay, magbalon dito, maghimog payag-payag, magtrapal dito. Ang iputol atsa. Pagkaputol na sa atsa, dito na, imo ako na dayon. Magdag limbas. Kung lagpad ni limbas. Mao na ang kahimtang ni Noah, mao na dugay kay sa Noman. 120 ka tuig paghimo sa arka.
Let's take a look. The times of Noah, verse 38. No? 7:38. Ingon sa Biblia, 7:38 ba na? Sorry, Matthew 24:38. The times of Noah. Tanaw na to ang panahon ni Noah. Matthew 24, verse number 38. Na si Noah diri, makita na to sa Matthew. Matthew 24. Nasa New Testament, makita si Noah. Okay, itong basahon. Matthew 24, verse number 38. Ready? Dungan, basa. Eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Noah, the same as Noah in the Old Testament. Noah in the New Testament. Ingon sa Biblia, look at the days. But as the days of Noah were, 37, so shall also the coming of the Son of Man be. Ingon sa Biblia, kay susama sa adlaw ni Noah, mausab ang adlaw sa pag-abot sa anak sa Dios. Unsa man ang adlaw ni Noah? Kay sa adlaw ni Noah, ingon sa Biblia, kay sama sa mga adlaw nga wala pa ang lunop, sila nagkaon og nag-inom, nagaminyo og nagahatag diha sa kaminyoon hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. Unsay ilang gibuhat sa panahon ni Noah? 3 things: eating, drinking, and giving in marriage. Ingon sa Biblia, ang hunahuna sa tao panahon ni Noah, ang ilarag hunahuna unsa? Kaon, mura gyapon na atong panahon karon. Di ba? Isa ko simba trabaho ko kay wala pagkaon. Hunahuna gyud sa tao kaon man gyud. Kasi kani mo man sa Pastor Gwali, gutom na ko. Ama lagi, kaon lagi ito una-una. Pero di na nato ikalimod. Kay maon ni ang atong lawas. Gihimo ni nga mukaon. Kay kung di ni mukaon, ayaw, sad agi sa mo ulcer. Pati yung kuminyiritso. Di mo mukaon, ulcer ron, gito. Nang di mo magkaon, sakit gina yung tiyan. Nya kadugay na, ay, pamamatay. Pero kini ang atong lawas, mao na siya gihimo gina sa ingon ana. Sa panahon ni Noah, ang una-una sa tao, kaon, inom, minyo. Naway, kung ako nagminyo rin, pa na. Pag mulingiw na galing mo, isgot na kaminyo, no? Ang prinsipyo sa minyo, pagkamahal ng bugas. Sayop man ang prinsipyo, kaya di ka mo minyo, mubarato di ay. Hindi ta ka pa minyon, kung mubarato. No? Pero mo na yung prinsipyo sa uban, minyo, tamahal ng bugas. Mumahal gini. Di na gini mo barato. Reaction sa pagtumo ni ang panahon ni Noah. Ang una-una sa tao, kaon, inom, minyo, lingaw-lingaw, lipay-lipay, hudyaka. Handod nga si Noah, miyon sa daw? Misulod na si Arka. Alami kayo, inom, pre! Pre! Dapat pulutan, pre! Ay! Huyong-huyong, pre! Nalipat sila! Samtang gakaon sila, gainom sila, naikasal pre, naibirthday. Sinuwa ni sulod na sa arka. Tugon sa nahitabo? Pag sira sa arka, may bundak ang ulan. Gilunupan sila, nalipat sila. Lingaw silang kaon, lingaw silang inom, hudyaka, bakhak, og nahurot sila og kamatay. Chris, panon? The time of Noah, look at this, is a time of carnality. Carnal. People are carnal. And even in our generation, ang tao, kung saan man ang word nga carnal, means karne. Unod nun. Ato lang kaugalingon, atong gahuna-hunaon. Doubt naman akong sandalo yung pa'y bago. Carnality. No? Gusto ko bago nga sapatos. Gusto ko bago nga TV. Ato ni ilista na itong TV kay gamay man eh, mangita tagdako. Carnality. Time of carnality. Ang Kristohanon karon, carnal. Di na magunahuna og simbahan. Ang unahuna sa tao negosyo.
Kaya maka-income ta, makakwarta ta. Wala may problema ng negosyo. Ay kalinti ang Ginoo, amen? Bisan ako, kung negosyo nga haom sa kuha, makakwarta ko manegosyo ko Makatabang ko na sa atong pamilya. Makatabang ko na sa kaugmahon sa atong mga anak. Pero ang sayop lang ko, ang imong negosyo, imong gisiguro niya, imong biyaan na imong Ginoo. Gikalimtan na imong Ginoo. Di na ka musimba kay negosyo na ang imong gisiguro. Sayop na gina. Time of carnality. Let's go back to Genesis chapter 6 verse 1. No? Sa atong text. Genesis 6:1. Tanawa, unsa ni nga time? Time of carnality, ikaduha. In Genesis 6:1, and it came to pass, when men began to multiply of the face of the earth, and the daughters were born unto them. Makita nato din verse 2. Unsa ni hitabo pag-abot sa verse 2? And the sons of God, sige, basa, ready? That the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. This is the problem. Kabalo ba mo, unsa ning gisgutan ni the sons of God? So the daughters of men? This is talking about the angels. The sons of God, the angels. So the daughters of men. Pagkakita sa mga anghel, sa mga tao, unsa yung nakita sa mga tao? That they were what? Tanawan yung Biblia. The daughters of man, that they were fair. Pagkakita sa mga anghel, oy! Kagwapa sa mga tao. Dili gito lalaki, babae gito. Kagwapa sa mga tao. Tanawan, unsa yung tabo? And they took them what? They took them wives. Pagkakita sa mga anghel, kagwapa sa mga tao, ilang gipangasawa of all which they chose. Sa tanan nga ilang mapili. Pilian ba ning anghel? Luuya po nato. Kamo, amot lang, pili baga mo ani. Ang anghel namili, unsa ilang gipili? Fair, ang mga gwapa. Magbantay gini mga gwapa din Kabalo ba mo unsa ni hitabo ani? Ang mga anghel gipangasawa niya ang tao. Kabalo mo unsay na-produce? Unsay resulta ni pag-abot sa verse 4? There were giants in the earth in those days. Mao ni ang na-produce sa anghel ug sa tao. Unsay ilang anak? Apil na ni si Goliath. Dili si Goliath ha. Si Goliath sa Bible. Kaya kata si Goliath gamay man to. Si Goliath sa Bible perting dakuha nga tao. Mao ni siya resulta sa tao ug sa anghel. Nanganak sila higanti in the earth in those days, and also after that when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, and became mighty men, which were men of renown. Kining mga tawana. But I want you to know, nga kini nga mga anghel nga nangasawa sa tao, these were the fallen angels. This is not the angels in heaven. When God cursed the devil and threw him from God's presence into this universe, that's when the angels of God, the children of God, moto ang mga fallen angels, nangasawa sa daughters of men, nagproduce ugon sa giants, mga higanti, men of renown, like Goliath, hadlok ang mga sundalo sa Israel, men of renown. And this is where we get the measurement, very important, men of renown, giants. This is where we get the measurement of the ark. The giants, men of renown. What is a cubit? This is only a cubit. My height. Sa unang panahon, whoever is the president, dili man president sa una, emperor. Kung kinsa ang emperor, the cubit is based on him. And they were giants.
Dagko ang mga tao. Usa ni ka kubiko? From here, the tip of my finger to the bottom of my elbow, that's 1 cubit. But can you imagine of a giant? Perting dagko ah. Like a weaver's beam. Can you imagine? Perting dagkuan ni nga mga tao. Ug diha makita ni mga measurements arka mga dugay no man si Noah, no? Dinhi sa times of Noah, makita nito ang time of carnality. Pag-abot ini sa verse number 2, Genesis 6:1 anto, time of compromise, the sons of God. Unsa ni tabo sa sons of God? So the daughters of men, time of compromise. Timanan nato ni Kristiyano, nagi time of compromise. Unsa nang compromise sa Bisaya? Mo kompromisa ka ba? Ingnon ka sa imong boss, pirmahin ning cheque. Magbahin ta ni. Compromise ka mo. Pila ako ni boss. Gaan ka na akong 10,000 anak. Pila may mo ni boss? Wa kay labot ako ni. Gaan ka 10,000. Pirmahan sa nimo. Di, priso si Bong Rebilla. Pirma man siya. Flood control. Wa siya kabalo nga mapriso siya. Karon na priso na. Pirma man. Kwarta! Kwarta na ni. Grabing kwarta. Abog-abog. Pagka-priso, lubog. Wa na. No? Compromise. Mo compromise ang Kristohanon, ang sinuotan, ang sanina sa Kristohanon. Mo compromise po sa kalibutan. Madtog simbahan, pero ang sanina, mapadong diskuhan. Pero kasimba, sakto ba na? Nag-compromise ka. Ingon sa pulong sa Diyos, panahon ni Noah, it is a time of compromise. Pag-abot sa verse number 5, 6:5. And God saw the wickedness of man. Grabe na gid kadaotan, no? Was great in the earth that every imagination of the thoughts, tanan nga imahinasyon sa una-una, and his heart, ug ang iyang kasing-kasing was only what? Evil continue. Wa na gi maayo. Ang huna-huna, ang kasing-kasing, dautan na lang yun tanan. Time of corruption. Corruption is not only money. Corruption means wickedness. That's corruption. When righteousness does not prevail, when righteousness are corrupted with evil, that's corruption. As soon as Eve took of the tree of the knowledge and evil, that's corruption. Their flesh was corrupted. Their mentality was corrupted. That's corruption. Wickedness. Evil heart is corruption. Moingon din ta atong gobyerno, grabe ka corrupt. But the truth is, our heart is corrupt. Ang atong kasing-kasing dautan. Mao ni gikinahanglan nato ang righteous parents in an unrighteous times. Ginikanan, nagkinahanglan ta og tarong nga ginikanan, matarong nga ginikanan. Kaya ang atong panahon nga gipuy-an dautan na ni. Di na gyud ni madala og hangyo, di na gyud ni madala og wali. Bisa kung sa og wali, grabe na gyud kadautan ang kalibutan. Makita ninyo karon? Jessica Soho, 11 anyos, bata pa, nagkabata na. 11 anyos, nanganak na. Grabe na gid kadautan atong kalibutan. Mga bata karon isulod nila gikubag. Kita mo? Gipanglabay na. May pangiro pag manganak. Kay tangagon pa na iyang iniglakaw sa iro, iyang gabit-piton niyang anak. Ibalhin niya og asa siya madto, pero tao kung magpanganak, butang ikubag, dilabay sa basurahan. Kabalo mo nga, no? Kuwap! Daot ang kasing-kasing! May pangbaboy, mga anak. Bantayan pa niyang anak. Kuwagan ni anak sa, kuwato ninyong baktin niya. Diba? Paakon din mo sa inahan. Masuko ang mama kung kaon niyang anak, pero tao. Panglabay raman ang anak. Corrupt. Evil heart, no? Muna nga nagkinahanglan ta og matarong nga mga ginikanan. Amen? Papa, pag tinarong, mama, magtinarong.
Righteous parents, because we live in an righteous times. Sunod, let's look at the testimony of Noah. The time of Noah, carnal. Carnality, compromise, and corruption. What about the testimony of Noah? Ano to ang testimony of Noah? Di na siguro rin ako mabasa tanan for time's sake, no? I-take note na namin yun. Genesis 6:13. Noah paid attention to the word. No? Makita niyo din sa Genesis chapter 6 verse number 13 that Noah paid attention to the word, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, from the earth is filled with violence through men, through them, and behold, I will destroy them with the earth. Gubaon ako ning kalibutan na. Apil ang mga tao. Kay dautan kayo ang kalibutan. Panahon sa sindong, unsay na tabo. Nganong gitugot man to sa Dios? Pwede man tupugan sa Dios ang baha, way baha. Pwede gito. Kaya tinandaghanag bigaon ng puyo sa dapin suba. Pabahaan ta ni. Hindi na makaya. Pero ang uban, kinaka-duty man, nabilin. Nagyapoy dautan. No? Dili lalim. But Noah, you know what? He paid attention to the word. That's the testimony of Noah. Si Noah, gipili sa Dios. Gisugo siya maghimo og arka. Si Noah naghimo og arka. Lord, pila ni katuig? Noah, 120. Ha? Mga po naman ko na, Lord. Nagreklamo ba si Noah? Wag yun. Naghimo lang siya karka. That's the testimony of Noah. He paid attention to the word. God said unto Noah, and did. He did what God told him to do. In Genesis chapter 6 verse 9, ingon ba sa Biblia, tanawa, Genesis 6:9, akong basahon, the Bible says, these are the generation of Noah. Noah was a just, tanawa, unsa si Noah? Noah was a just man and dili lalim. Usa ka matarong nga tao og hingpit sa iyang kaliwatan. And Noah what? Tanawa. And Noah walk with God. Dautan ang kalibutan nga iyang gipuy-an apan si Noah naglakaw siya uban sa Ginoo. Naliman ka ang kasing-kasing sa tao, grabe na kalautan, ang una-una puro sa lautan. Pero si Noah naglakaw siya uban sa Dios. And Noah walk with God. Noah paid attention to the word. Noah practiced the word. He walked with God. Sa imong paglakaw, kasi kauban nimo. Kung kauban ba sa akong pamilya, mga tumigsimbahan pagkanindot. No? Pero si Noah, piyaw kayo, naglakaw siya, iyang kauban ang Ginoo. Noah, he had the testimony. Noah walked with God. Genesis 6:9. Noah walked with God. Si Noah, naglakaw, uban sa Dios. Meaning, naglakaw siya nga matarong. Meaning, naglakaw siya nga way ikasaway. Dali man ka just, dun sa pagyod, perfect. He walked with God. So muna ang testimony ni Noah, he paid attention to the word, he practiced the word. And then in 2 Peter chapter 2 verse 5, Noah not only paid attention, not only practiced the word, Noah preached the word. He was called a preacher of righteousness. Usa siya ka magwawali sa pagkamatarong. Daghan kayo magwawali karon. Pero ang uban magwawali karon, umot lang. Dili na mawali og sala. Dili na mo badlong sa membro. Hadlok na kay dili na to ni badlongon, di na to ni walihan og inom kay kusog ra ba ni mohatag og ikanapulo. Abisan pag ikaw ang tigata ikanapulo dinhi, walihan yo kana kog inom kay mo man nagingon sa pulong sa Dios.
Walihan yung kana kong sigarilyo. Kadi man malipay ang Dios ana. Walihan yung kana kong sugal. Kadi man na kabubuton sa Dios. Noah, preacher of righteousness. Bahala kung sa inyong isulti sa kuwa. Ako yung iwali ang kamatuoran din eh. Ang akong wali, sakit ni. Pero para ni sa imong kayuhan. Kini akong giwali din eh. Na saying sa nagaingon, I would rather kanang mas pilion ba nako nga masakitan ka kontra kay sa ganahan ka sa akong isulti pero di ay tinuod. Kini akong isulti sa inyo, sakit ni, kini akong wali sakit ni oy. Pero tinuod ni, no? Noah, a preacher of righteousness. Wa gid siya nag-compromise. Iyang mga barkada palahubog, iyang mga barkada mga bisyoso pero wa gid nagpa-dani si Noah. Samtang nagputol si Noah og kahoy, pre, tagay sa pre. Aputol na gid siya kahoy kay maghimo kog arkaron pre. 120 ka tuig ang kontrata ni pre. Preacher of righteousness. No? And then let's look at the task of Noah. The time of Noah, the testimony of Noah, and lastly, the task of Noah. Dili lalim ni nga task. Sa man task? Trabaho. Task of Noah. Sa iyang task kasi yung trabaho. Built the ark for salvation. Maghimo siya arka para sa kaluwasan. Kini nga salvation is the salvation of the flesh. Maghimo siya arka para maluwas sila, nga dili sila malumos sa baha. But only Jesus can save your soul from hell. Wa na lain nga manluluwas. Si Jesus ang makaluwas nato gikan sa impyerno. Mo ni ang task ni Noah. He built an ark for salvation of his sons, of his wife, of his in-laws. He had 3 daughter-in-laws. And 8 of them survived during that flood. Plus the animals that were with Noah. He built the ark for salvation. It took them many years. Can you imagine 120 years? But Noah never backed down. Siguro na yung panahon, pagbangon nyo, ay, sakita sa akong likod, ay. Nakte na. Bangon na mo, sayo taron. Hapit na, oh. Ato ng tauran, og ligid ng arka. Oh, nabay ligid ng arka? Hapit na rin mo, man. Kamay nalay kulang ka na. Pultahan na lang. Ugma aninak, bintana na lang. Human na dayon ng arka, no? Kapuya, oy, katesting mo trabaho construction, ining mata ni mo, ligo tag sayo, kabing pamaol. Dibati ni Noah. 120 ka tuig. Kada buntag sayo, mata. Putol kahoy, gabas sa karon, hakot na pod, pagkaugma. Mura gyapon, 120 ka tuig. Sound check? No? And then, task of Noah, sunod. Built the ark for safety. Naghimo siya arka para safety siyang family. Kristohanon, the ark I'm talking about in this generation, mahimo ba tag arka? Church is the place. Dadto na to atong family for safety. Amen? Church is the place. Dadto nimo imong pamilya for their salvation. Mao ni ang trabaho ni Noah, ug katapusan nga trabaho ni Noah, built the ark for separation. Naghimo siya arka para maunsa sila? Isa na ma-separate. Mapalain sila. Kadautan na kayo ang kalibutan. Magpalain na ta. Kalibutan karon, ang una-una sa kalibutan karon, basta Domingo, ligog dagat. Basta Domingo, tugmol. Basta Domingo, mga tagawas. Pero Kristohanon, magunsa ta. Mag-separate ta. Amen? Am tamo to ini ka Domingo. Simbahan. Lisod na kayo dadon og simbahan ang tao. But Noah chose to separate his family, his wife, his 3 children,
plus his 3 in-laws, 8 of them, separated themselves from the world. They enter into the ark for safety. This is the place to bring your family. Okay ra na mo tumugmol. Hindi na magsimba. Amen? Okay ra maligo mo dagat. Simba sa daan. Huwag ko against na maligo dagat na pinakubanon ko ninyo. Tara! Ay lang ng Domingo. Amen? Pangimbita kay mo. Ubalan na mo. Ligo tayo. Kalami na maligo sa dagat. Ilan ng Domingo? Yaman na sa Ginoo. Amen? Mga Kristohanon. Timan ninyo ni. Si Noah, think about righteous parents. That's me. Ako ni. Ikaw ni. Si kogmaon sa itong mga anak. Ang ginikanan nga kawatan mo produce og anak nga kawatan. Ang tarong nga amahan mo produce og tarong nga anak. Amen? Ang tarong nga inahan mo produce og tarong nga anak. Righteous parents in an unrighteous time. In an unrighteous times. No? Times of Noah. Dili lalim iyang panahon. Parehas gapon sa itong panahon karon. Testimony of Noah. Wow, nindot yung testimony of Noah. Kristohanon, let me leave you with this message. Mama, tingali mo na kay bana? Papa, basin mo na kay asawa? Unsay imong kinabuhi karon? Napabata sa sala? Pwede nga ato nang undangan ang sala nga atong gihimo. Amen? Ang yawa, gapaning kamot, nga iya kang birahon paghimo og sala. Pero kung mapadayon ka na, way ka ugmaon imong pamilya. Magpadayon ragyapon ang tunglo, mupadayon ragyapon ang imong pagkadautan. Pero kana nga tunglo pwede nimo putlon. Diri ra kataman. Ang akong mama ug akong papa bulag sila. Pero dinhi ra kataman magpuyo ko og tarong nga kinabuhi, magminyo ko og tarong ug mag-unong mi sa akong bana sa kamatayon. Mora ba gini mahitabo? Basta ginikanan bulag? Pagkaminyo sa mga anak? Bulag po. Kaya na, may ginikanan ilang kita. Mama, magaling papa. Pero pwede na ito putlon nga tunglo. Lord, magpuyo ko og tarong nga kinabuhi sama kang Noah. Amen? Ambot lang ga, ang ginikanan ni Noah, tarong ba? Wow, balo. It mentioned the name of their parents, but it does not mention what was Noah's parents about, what they were doing. I suppose that his parents were righteous, and it produced a righteous family of Noah. Kristohanon, na yung mga bisyoso, siguro babaero, siguro palakero, siguro palahubog, sugarol, na adik, siguro na drugs. Wala ko kabalo. Siguro na addict diri cellphone. Di na makig-istorya o asawa kay cellphone ra giatubang. Biktima ko ni sa una. Nawag ko ang asawa pang mga ano ta. Isa. Oh. Ako pa itaw gunung ka. Ako pa masuko. Kasi ningunan ni ka karon. Akong cellphone wala. Ako nang gipadaplin, di na ako mag-cellphone. Ginailad na ta sa yawa ng cellphone. Pero kung importante, kung ang imong cellphone mahitungod sa trabaho, mahitungod sa iyong pag-eskwela, okay ra na. Bantay ka ng cellphone, kaya binastos diya. Kamo mga amahan, kabalugid mo, unsa nakabastos ang cellphone. Kamo mga estudyante, kabalugid mo, unsa binuang na cellphone. Isa lang ni mo katuplok. Kabalugid mo kung sa binuang din ha. Ang uban, adik na diya. Kung padayon, baka na. Gusto ba kayo mong anak, may mga anak? Dili ta gusto, anak. Adik na sa cellphone, napay email, napay scatter. Mo, kasi nag-scatter dire. Sultihan lang din muna ko daan. Wa, nay, maayo, ikahatag sa inyong pamilya. Napay online sabong. Masuko din ko anak, basta di ko nyo ipabay. Kasabayan, sada. Pero ang pulong sa Dios, gadumot yun ani. Si Noah, nagpuyo siya og matarong nga kinabuhi. Amen? Og nagproduce og matarong nga pamilya. Paminaw pag-ayo ginikanan, inahan, amahan. 80% of juvenile detainee. Paminaw man eh. 80% juvenile detainee.
has no parents around them. Mga napriso nga minors, kaya walay ginikanan nagatiman nila. Mga priso, 16, 15, 14 ang kaso murder. 14 anyos ang kaso murder. Diya sa boys, sa tahanan. Tahanan sa una, diri sa Longyaw, ano man diya? Tahanan, 14 anyos, murder. 14 anyos pa, murder na. Man din yung papa, man yung gikan, wala may gikanan. 80% kaya wa sila ginikanan. Sunod, 90% of crimes that were committed by children because their parents, their father, don't give time for their children. 90% mga bata makakommit og crime kaya ang ginikanan wala nagatiman sa ilang anak. Bata pa nang dunggab na kay walay papa nga nagtambag, kay walay mama nga nag-advise. Ang future sa atong anak nana diri sa atong mentalidad mga ginikanan. Amen? Busa kinahanglan ta og ginikanan nga righteous, no? Tarong, magtinarong tayo kay itong mga anak tanawan na karon. Pisot pa na imong anak karon. Pulo ka to higikan karon. Tulion ka na. Ay, ingna ko bakakon. Pulo ka to higikan imong anak na pisot. Ikaw na tulion na ba? Na, balihon ng kalibutan. Muna nga magtinarong yung ginikanan kay ang future sa atong anak nakasalalay nato. Amen? Nasa atong kamot. Nana diri planuhan na daan. Insakto gyud kay na dili lalim. Busa ginikanan like Noah, righteous father. Amen? Like his family, righteous parents. Hinoon sa Biblia, wala man gyud perfect nga family. Never. But, Joshua made a statement. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Mga lagad na sa Ginoo, bahala na sila. Inigabot nila 18. Mo-desisyon na sila sa kung galingon. Ay, mag-adik-adik ko. Bahala na si Papa. Mamatay na sila, masigsimba. Pasag din na. Sakto naman sa gidad. Basta kay mga lagad na sa Dios. Amen? Ato silang giguyod, ato silang gidala og simbahan. Pero di ko mo to, kung imo nang ginaguyod og simbahan, kapag abot og 18, magadik-adik na. Di ko mo to, na ba? No? Tarungon na to atong kinabuhi. Tarungon na to atong pagkamahan. Tarungon na to atong pagkainahan. Kaya gugmaon sa atong anak, nasa atong kamot. Amen? Nasa atong mentalidad. Ug labaw sa tanan, nagina sa Ginoo. Ato yung isalig sa Ginoo, Lord. Useless gini among paningkamot. Useless gini ang among plano, Ginoo, kung wala ka. Tugyan din natin sa Ginoo. Let's all stand, mag-awit din ta. May the Lord find us faithful. May the Lord find us faithful. May the Lord find us faithful. Ang kalibutan, dautan. Ang lumbia, dautan. Ang Emmanuel Homes, dautan. Bisan diri sa simbahan, dautan. Bisag asa ka mo adto, puno na gyud ni sa kadautan. Wa na kay mapili nga lugar. Pero karon makapili ka nga moingon ka, Ginoo, balag dautan ang gapit akong gipuyan. Pilion ako nga magkinabuhi ko nga tarong. Amen? Ato amiton, may the Lord find us faithful. God has Inay lang gamay. Ready? God has given us the spirit of fear, but has given us strength to obey. With power, sound mind,
with love the unfailing kind. Oh, be not ashamed of His way. May the mabuhan ako find us full may be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. No man that seeketh after things of this life is a soldier. Last night. Not that. Be faithful, be working, be running, be searching His word for His best. So may the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Last verse, living or dying, may honor be thine. From this wretched life you love forgave. A life that is on fire beyond our heart's desire. Be faithful from now to the grave. May the Lord find us faithful. May His word banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Remain standing. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa testimony of Noah. Nagkinabuhi nga matarong despite sa dautan nga kalibutan. Salamat Ginoo kang Noah, nagbilin siya Ginoo og sumbanan sa Kristohanon. Lord, ang panahon ni Noah, grabe kadautan, every imagination of the heart of man was only evil continually. But Noah chose to live a righteous life. Lord, may the parents who are here today, Ginoo, help us to choose to live a righteous life in an unrighteous world. Grabe na kadautan sa kalibutan. The neighborhood, the surroundings, Ginoo, dautan na gyud kaayo. Ang society, Lord, grabe kadautan. Bisan pa Ginoo, makita na namo sa screen sa cellphone, sa screen sa TV. Dautan na gyud, Lord. It's not getting any better. It's going down. It's getting worse. But I pray, Father, naunta ang mga Kristohanon nga niya karon nga buntag nakadungog sa imong pulong. Mupili kami, Ginoo, nga magkinabuhi ug matarong nga kinabuhi.
susama sa kinabuhi ni Noah. Despite sa kadautan sa palibot, nagkinabuhi siya Ginoo nga matarong. Lord, I pray, Father, nga ang pulong among nadunggan, motuhop sa among kasing-kasing, magpabilin sa among hunahuna. Help the parents to think about the future of their children, to live a righteous life, nga na sila sumbanan, Ginoo, nga makitaan, nga ikang ila, Ginoo, nga ikapanghambog sa ilang classmates, sa ilang amigo, ang akong papa tarong, ang akong mama tarong, ang among pamilya tarong. O Diyos, dautan na kayo ang kalibutan. Pero tabangi kami nga Kristohanon, nga magpuyo sa tinarong nga kinabuhi, sa tinarong nga pamaagi, sa tinarong Ginoo, ang panginabuhian. Lord, pasaylo ami sa mga sala namo. Kabalog yung kadautan mi, makasasala mi. Kabalog yung ka, Lord, na ipanahon nga wa mi nagtinarong. But help us to be faithful. May the Lord find us faithful. Lord, ang imong pulong, akong giwali, dili gani ko takos ani amahan. Igor ako sa pagsaysay amahan. Apan balaang espiritu, palihog, isilyo kini sa ilang kasing-kasing. Ug panalangini kini, na dili lamang kami igo tigpaminaw sa imong mga pulong. Tabangi kami, Lord, nga amo kini ikinabuhi sa matag adlaw. Pasilunggan ka namo amahan, daygon ka namo, Lord, sa walay katapusan. Labi na sa imong mga pulong nga nagbadlong, nagmatuto, nagpahimangno ka namo, Ginoo, karon nga adlaw. Salamat o Dios. Tabangi kami, Ginoo, nga masilyo kini sa among kasing-kasing una-una. Dungog himaya ug pasalamat among gibalik diha kang Ginoong Hesus Kristo, among Dios ug manluluwas. Amen. Maayong udto sa tanan.